Willing, pasensya na at nagantay ko na matagal. Magpanamig ka muna. At huwag mong isipin tapos na to. Magkikita tayo sa korte. Nilo, meron pa ba naghihintay dyan sa labas? Opo ka. Ano yan? Pampalamig. Salamat, Mrs. Prado. Pero tapos na akong pakainin ng mga bisita. At duda ako kung magtatagal siya para magkape. Sara mo yung pinto paglabas mo. Opo. Magandang hapon, sir. Si Miss Rodriguez po, sa Charity Fund. Imelda po. Pagpasensya mo na yung mga sigawan kanina rito. May mga tao kasing hindi kayang kontrolin ang kanilang emosyon. Ako po'y kami pong lahat ay nalulungkot sa pagpanaw ng inyong tiyo. Naalala kita. Nakita kita sa libing. Ikaw siguro ang opisyal na tagapagluksa nitong... Charity Fund. Tama. Nararapat lamang. Naging mapagbigay ang aking Tito Victor. Opo. Talaga nga po. Nakikita mo yan sa dami ng taong pumunta rito pang busugin ang kanilang sarili sa inihanda kong pagkain. Nagagawa nga naman ng isang mapagbigay. Nakakabili ng mga kaibigan. No? At lahat sila ay may ganang kumain. Yun ba yung dahilan kung bakit ka nakiramay? Hindi po. Nagpunta po ako para to join heaven in celebrating your uncle's life. Miss Rodriguez, hindi ako masyado kumbinsido kung may langit. At lalo namang hindi ako nakakasiguro na merong impyerno o satanas o Diyos. Kaya sa tingin ko nalalagay ka sa isang alanganing sitwasyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ako ganon. Sa tingin ko nga, ang mga donasyong ipinamahagi niya dyan sa inyong charity fund, sa kanyang simbahan, at sa mga walang silbing mga kawang-gawa na sinuportahan niya, ay pawang mga aksaya lamang ng pera. Kaya na lamang nung lalaki lumabas dyan kanina. Naghahangad siya ng pera para makapagpatayo ng isang bahay ang puna. May mahalagang puwang sa puso ni Victor ang mga taong nangangailangan ng tulong, ang mga walang kaya. Mga hindi ka ano-ano. Kung sana'y naging mabait siya at matulungin sa kanyang mga kamag-anak, mga kasandugo, sana'y naging iba ang pananaw ko dito. Sana'y nakuha pa niya ang simpatya ko dyan. At wala akong intensyon bigyan ka. At kung sino man mga pulubi dyan sa pintuang yan, ng kahit na isang piso. Ano na kaya ang tingin mo sa akin? Hindi ko po alam, sir. Naawa ako sa inyo. Ang kasakiman sa pera ay gaya ng pagluhod sa niyuyukurang Diyos-Diyosan. Hindi ako naabala dyan. Natatakot. Kung may Diyos man, siya napakalaki at napakaabala upang problemahin pa ko nung aking sinasamba. Tignan natin kung yan pa rin ang palagay ninyo sa araw ng paghuhukom. Sorry ho. Hindi ko na dapat sinabi yun. Walang problema. Sa katotohanan nga mas makabubuting ipagkalat mo sa buong mundo itong pinag-usapan natin. Isang malaking pabor yan para sa akin. Ngayon, kung wala ka ng ibang pakay pa, Wala na po. Tutuloy na po ako, Mr. Vanoya. Hindi ko na kayo muling gagambalain pa. tawagin mo na lang ako Romel. Pangit. Huwag mo kalilimutan ang ating mga pinag-usapan. Umaasa ko ipagkakalat mo sa buong mundo. Pulubi,
O ikaw, anong ginagawa mo dyan? Sir, kapapansin ko lang yung punong mangga, namamatay. Yung ugat, Wala namang problema sa puno yan ah. Itinanim yan ng pinanganak ako. Eh mukhang malusog naman yan eh. Tignan mo. sir, the outside look fine, but there is disease in the wood. May sakit sa loob, nabubulok. Eh di ayusin mo. Ayusin. Eh kaya nga kita pinasosweldoan eh. Dagdagan mo ng abono, kaya ako na naman ang kailangan yan. Sa palagay ko, sir, hindi na makalunas to eh. Isundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Tapos mamayang gabi, huwag mong kalimutan ha. Gusto ko yung mga security camera na yan, gumagana na. Yes, sir. Nilo, is that you? Mrs. Prado? Anong problema, Tito? Hindi ka aprobado sa mga ginawa ko? Ang tagal kong inintay itong araw na to. Ngayon ang bahay at lahat ng gamit dito ay akin na. Na dapat lang, matagal na. Hindi tama eh. Dapat lahat ng kahilingan ni Victor ay dapat matupad. Hindi para sa atin ang humusga. Sinasang-ayunan mo ba ang ginagawa ni Romel? Hindi. Kaya lang, hindi ako mapalagay pagka ganito ang mga pinag-uusapan. Yun lang. Ang Diyos ay mapagmahal. Pero siya ay banal at makatarungan. Hayaan mong siya ang humusga. Mrs. Prado, gaano ka nang katagal na nilbihan dito sa tahanan ito? 30 taon na po. Matagal-tagal na rin pala. Opo, at naging masaya naman po ako sa 30 taon na yon. Ngayon pa man, meron ka pamilya, apo. Di ba may mga pagkakataong nais mo sanang mas matagal na panahon para sa iyong pamilya? Naging masaya naman po ako sa 30 taon na yon, pero sa palagay ko, tama kayo. Nakasisiguro ako tama. Kaya hindi mo siguro ito kabibigla. Yan ay isang letter of recommendation na ginawa ko para sa iyo. At dinagdagan ko na rin yan ng 1 linggong pasweldo. Tinatanggal mo siya sa trabaho? Sana'y maniwala kayo sa akin na walang personal dito sa aking desisyon. Kinakailangan lamang. At alam kong naiintindihan mo ako rito. Pinipilit ko po, pero nakakabigla naman po yata. Alam ko naging mabigat para sa atin ang mga nangyari. Ngayon, nasisiguro ko may mga bagay kang kailangan iyong pake bago ka umalis. Opo. Huwag ka mag-alala. May trabaho ka pa.
Kailangan ko lamang gawin yon dahil sa mas gusto kong bata ang manilbihan dito. Ano, sa isang linggo? Tatanggalin mo rin ako sa isang linggo? Hanggang kailan mo matututunan ang mga bagay na ito? At ngayon gusto mo akong tanggalin? Walang nakakalam ng kanyang kapalaran. Ikaw maglinis ng sarili mong kubyertos. Kapag umalis ka, ikaw ang talo, hindi ako. Bukas ang tanghali, kaya kitang palitan ng mas magaling sa'yo. Tignan natin. May nakalimutan ka? Wala. Masyado lang maraming alaala ang bahay na yan. Alam ko, isipin mo na lang yung magagandang alaala. Ang bahay na yan ay wala ng buhay ngayon. Napakabastos ko naman. Mag-umpisa na akong kumain, uminom at magsaya. Dapat magbigay-pugay muna ako sa mga taong responsable sa gabing ito. Let me make a toast. Para sa lahat na may apelyidong Banoya, mga kamag-anak ko, na mahal ko. Salamat. Salamat sa inyo, sa inyong pagsisikap at pagpupunyagi ng matagal na panahon para ako'y payaman. Hello? Oh, Tony. Tumawag ako sa'yo kaninang tanghali, oh. Nasa korte ka. Oh, kasi, baka may magdemanda sa akin ukol sa isang kontrata pinirma ng tiyuhin ko sa pagpapatayo ng isang bahay ampunan. Oh. Ayoko nga patayo yun eh. Kailan doon? Hindi ba dahilan yon? Sapat na yun, di ba? O padadala ko yung kopya ng kontrata na yan. Yung kopya ng tiyuhin ko sa'yo. Pag nahanap ko. Siguraduhin mo lang na tanggalin yung obligasyon na yan sa akin, ha? Sige, magandang gabi rin.
Nilo, ikaw ba yan? Binabala kita, trespassing ka, tatawag ako ng pulis. Hindi maaari. Patay ka na eh. Hindi ako patay, Romel. Buhay na buhay ako higit kailanman. Ikaw ang patay, Romel. Kumikilos ka at humihinga, pero wala kang buhay. Katulad ng punong mangga sa harapan. Magandang tingnan ang panlabas mong kaanyuan, Romel. Pero ang iyong puso ay punong-puno ng kabuktutan. Kalokohan ito. Nananaginip lamang ako. Wala ka dyan. Siguro siya lamang ito ng naghalong ininom ko na alak at gamot ko. Sa palagay mo ba, Romel, hindi naririnig ng Diyos ang iyong mga sinasabi? At hindi niya talastas ang laman ng iyong puso? Kung ano ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Magtanim ka ng kasamaan, at siya na magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Nalilimutan mo na yata ang mga sinasabi ko sa iyo noon, Romel. Tigilan mo na pagmumulto mo sa akin. Isyanin mo na isipan ko. Hindi ako isang multo, Romel. At hindi rin ako produkto ng iyong imahinasyon. Sinugo ako ng Diyos mula sa langit upang ipahatid sa iyo ang kanyang mensahe. Kung hindi mo pinaniniwalaan na nakikita na iyong mga mata, sige, hawakan mo ang aking mga kamay. Lumayo ka sa akin. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Isa kang hangal. Ngayong gabi ay babawiin na sa iyo ang iyong buhay. Kung magkakaganon, sino ang magpapasasa sa iyong mga kayamanan? Imposible yan. Ang doktor ko ay pinakamagaling na mabibili ng pera. At tama mga gamot na binigay niya sa akin. Tungkol niya sa bayampunan ano. Ang gusto ng Diyos ay patuloy ang pagkatayo ng bayampunan. Tapos ay lulubayan na niya ako. Tama! Hindi nakikipagkasundo ang Diyos sa mga makasalanan, Romel. Tandaan mo, hindi mabibili o mababayaran ng anumang salapi ang daan patungo sa kalangitan. Sabihin mo sa akin, ano dapat kong gawin? Sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Buong buhay mo, Romel, itinanggi mo siya, hindi mo siya tinanggap. Bago sumikat ang araw, ikaw ay mamamatay. Katulad ng ang Diyos ay nasa kalangitan, mapwera na lang Kung ano? kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan at tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. At kung mapipigil mo ang anghel ng kamatayan sa pagtupad ng kanyang gawain. Kapag nagkaganon, magkakaroon ka ng panahong magpasasa sa iyong mga kayamanan. Paano ko pipigilan ng kamatayan? Talagang hangal ka, Romel. Hanggang sa huling sandali, iginigiit mo pa rin ang mali mong pamamaraan. Dito! Sabihin mo sa akin, paano pipigilan ng kamatayan? Ah! Ah! Bangungot lang pala yun. Bangungot lang ako.
Mrs. Prado? Coming! Hello, Binibini. Mr. Roman, kinagagalak ko kayong makita ulit. Matutuwa ang tiyo ninyo. Nasaan ba ang may-ari? Naku, sasabihin ko ulit kagad sa kanya. Nandun siya ngayon sa kanyang kwarto nagbabasa ng Biblia. Nagdarasal yata eh. Ayoko makakaistorbo ah. Baka ho naman magalit. Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Namitas po ako ng mga mangga sa puno. Salamat na. Sige po, sandali. Naririnig mo ba ako? Naalala ko to ah. Magandang umaga dito, Victor! Sinurpresa mo ako! Bakit hindi ka napasabi? Eh di, hindi na sorpresa yun. Kung sa bagay, sinabihan ko na si Mrs. Prado na maganda ng kwarto para sa'yo. Hanggang kailan ka dito? Oh, sorry, Tito. Pasensya na kayo. Pero kasi meron akong business meeting dyan sa Coast. And kailangan ko lang naman pumunta ron. Tapos, kailangan bumalik din kagad ako sa Maynila. Matagal tayo hindi nagkita. Ano bang meron sa Maynila at kahit araw ng linggo mabuti pa, bumalik ka pagkagaling mo sa meeting at dito ka na matulog, ha? Bukas magsisimba tayo. Magre-relax tayo bukas. Magsisimba tayo, Uncle. Masyado naman yata tayo. Pero, depende talaga yan sa magiging meeting ko ngayong araw na to. Tignan natin. O sige. Basta tandaan mo, laging bukas ang pinto ng tahanan ito para sa'yo. Oo naman, Tito. Pero kailangan ko lang talagang umalis na kagad. Kasi meron sana akong gustong mag-usap tayo. Pwede ba kahit sandali lang? O sige, halika. Mapo ka. Alam ko, mahirap sabihin to kasi Natatakot ka yatang kausapin ako hindi naman ako natatakot. Alam mo, basta huwag lang nating pagtalunan tungkol sa pera. Kahit anong bagay pwede nating pag-usapan na huwag lang pera. Huwag lang pera. Alam mo, Romel, hindi ko pa nalilimutan yung nangyari nun Lalo naman ako. Paano ko makakalimutan na ginagawa ko para isang bata? Utang na loob, Romel. Nakikiusap ako, utang na loob. Tito Victor, hanggang ngayon pa ba naman wala kayong tiwala sa akin na kumita ako ng pera? Pwede nyo naman tanungin yung mga kasamahan ko. Hindi ko winawaldas ang pera. Ginagamit ko ito. Hindi sa wala akong tiwala. Alam ko na gumagawa ka na maganda para sa sarili mo. Yun naman ang gusto ng ama mo Kaya nga, nagkaroon siya ng trust fund para sa'yo para magkaroon ka ng pera taon-taon. Kayo po ang inilagay niya doon upang mamahala. Hindi na po ako bata. Ibigay niyo na lang sa akin ang mana ko. Yung para sa akin. Wala na ako mga magulang. Nangako ako sa iyong ama. Huwag kang mainip. Lahat yan mapupunta sa iyo. Balang araw. Hindi mo ako nauunawaan, Tito. Itong meeting na to ngayong araw na to, mahalaga to para sa akin. Ito'y tungkol sa isang investment. Tungkol sa isang beach resort. Pwede kong bilhin to sa isang murang presyo at pagkatapos ibenta ko to ng mataas na presyo. Di ba magandang negosyo dito? Bibigyan ko kayo ng porsyento dito. Kailangan ko lamang ng pera ngayon. Hindi mo kailangan. Gusto mong mapunta na sa iyo. O sige, gusto ko. Ano naman ang problema doon? Dahil mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa kayamanan. Alam mo, lagi kong pinagdadasal sa Diyos na sana buksan niya ang iyong mata at ang iyong puso. Lalong sumisidi ang iyong pagnanasa sa pera tuwing magkikita tayo. Alam mo, yan ang masamang ugaling nakita ng iyong ama sa iyo. Kaya nga, nagtayo siya ng trust fund. Yan ay ayon sa'yo. Totoo yun. Ayaw kong sirain ang pangako ko sa kanya. Hindi pwede. Yan ang sinasabi nyo. Dahil yun ang totoo. At ayaw kong baliwalain ang gusto niya. Ang gusto nyo, ang katotohanan niya, gusto nyo kasing bumagsak ako. Gusto nyo mapunta sa inyo lahat ng mana ko. Tinatawag mo sarili mo isang Kristiyano. Isa kang
Sinungaling na hipokrito! Hindi ko alam kung ba't bumalik pa ako rito eh. Makukuha ko rin yung mana ko kahit na kailan. Magdasal na kayo. Kapit araw. Hindi magbabago yan. Hindi yan mapipigilan upang may makuha ko na sa akin. Kaya pag may kamatayan dyan na tumatay, kumakato. Pwede ba dito? Pagbigyan mo na ako. Buksan mo na lang yung pinto at sumama ka na lang sa kanya. Panginoon, patawarin mo po siya. Naalala ko. Ano ba sinabi yung mga bagay niya? Parang walang puso. Pero handa naman siya magpatawad. Wala naman ako kasalanan dun eh. Ayaw niya makinig sa akin. Sinira niya ako. Dapat malaking kinita ko dun eh. Bakit mo pipiliin ang kamatayan kung ang buhay na walang hanggan ay handog ng Panginoon? Sino ka? Nasaan ka? Tulungan niyo ako! Saan ba lugar to? Bitawan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo! Nasaan ba tayo? May liwanag! May liwanag! May liwanag! Nasaan ang anak ko? Nakita mo! Kinuha nila ang anak ko! Nasaan? Sinungaling! Kinuha mong anak mo, itinapon mo sa basurahan! Ay, nasaan ang anak ko? Hindi po yan lahat! May pag-asa pa! Babalik ka! Wala ka, naniwala sa kanya! Ano? Ako kunin mo. Ano ba yung isa? Pag hindi, papatayin kita! Bakit siya? Hindi! Bakit siya? Maganda pa ako! Kumukuha ka! Kumukuha ka! Manalik siya! Hindi ko kakilala! Lumayo kayo sa akin! Gagawin ko lahat ang gusto mo! Sabihan mo! Manalik kayo sa pagmumuli ang lahat! Kasama mo! Wag! 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 Lumayo kayo! Wag! Lumayo kayo sa akin! Wag! No! Hindi pa huli ang lahat. Buhay pa ako. May oras pa. Kailangan lang manatili akong gising hanggang sumikat ang araw. Ano na naman yan?
Hello? Oo. Magpadala kayo ng pulis dito kagad. May gustong pumasok sa aking bahay. Dito po sa... Hello? 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 Napakagaling mo talaga ng ganito, no? Anong gagawin ko ngayon? Tumigil huminga at mamatay? Yung ba gusto mo? Hindi mo ako makukuha. Hindi mo ako makukuha ang Anaconda. At yan ay sa matagal na panahon. Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Hindi mo ako makukuha! Nakikinig ka ba? Hindi kita papatuloy dito! Hindi ko the gate! bago sumikat ang araw. Ngayon, napapatunayan lang ang dalawang bagay na hindi mo alam yung ginagawa mo. At isa pa, ang Diyos ay nabibigo rin paminsan-minsan. Hindi! Huwag mo sirain ang araw mo! Siguro, bumalik ka na lang pagkatapos ng 40 o 50 taon. Baka sa panahon na yun, makukuha mo na ako!
he had the gun. And there's no mark on the body. Looks like he had a heart attack. Maybe he's shooting at someone. All the bullets are in the mango tree. There was a brownout this morning. He must have been having a heart attack and tried to get a signal for help. Too bad nobody heard. From what I know about the man, nobody would answer. Then I guess it was just his time. Huwag niyo ko iwanan dito! Patawarin niyo na ako, nagsisisi na ako. Please! Bigyan niyo ulit ako ng isang pagkakataon! Isang pagkakataon!